Basag na mga nicho, sako-sako mga buto at kalansay, at nakasusulasok na amoy. Ito ang lagay ng Pantao Catholic Cemetery sa Libon, Albay. May misteryo nga bang bumabalot sa mga nabulabog na labi sa sementeryong ito? At sa paghagupit ng nagdaang bagyo sa kanilang lugar, paano nga ba ang mga namayapang tila ginambala sa dapat sanay huli nilang hantungan? Kasama ang resibo, dinalaw ng isang residente ng Libon, Albay ang puntod ng kanyang namayapang madrasta bilang paghahanda sa undas. Pero pagdating sa nicho ng kanyang mahal sa buhay, ito na ang tumambad sa kanya. Ito ngayon sa amin, bago lapidan ito eh. Giniba, yung nung paggiba nila, talagang winasak din. Ayun po yung mga bungo. Basag-basag na ang puntod at hindi na niya malaman kung nasaan na ang labi ng kanyang yumaong madrasta. Hindi po namin agad nalaman na ganun nga nasisirain yung tirahan niya. Kasi kahit naman po sino talaga masasaktan, magagalit. Pero gagawa po kami ng paraan. Hindi kami titigil na hanggang na andyan ka lang sa sako. Bibigyan ko ulit namin ng magandang libingan. Sa hindi kalayuan, agaw pansin ang mga sakong magkakatabi sa isang sulok. Ang laman nito, mga kalansay, bungo at buto ng tao. Pero hindi lang pala si Julie ang may ganitong problema dahil mahigit kalahati ng mga nicho sa sementeryong ito butas at giba-giba na. Isa na rito ang nicho ng namayapang ama ni George Peñalosa. 7 taon nang nakalibing ang kanyang ama sa Pantao Catholic Cemetery. Pagpunta namin, nakita namin yung ataol ng tatay ko buo pa. Hinahanap namin yung remains niya, wala na. Galit tapos awa sa tatay ko. Hindi po tinatago, talagang nagmura po ako. Gaganon nilang, parang sabi kong binaboy yung ng tatay ko. Sa patuloy na pag-iikot ng resibo sa Barangay Pantao, Libon, Albay, ibinahagi ng dumaraing na mga residente na ang paggiba sa mga nicho ng kanilang mga makal sa buhay, ipinag-utos pala ng simbahan na siyang namamakala sa sementeryo. Ang road widening po, matagal na talaga nakaplano. Ang sinasabi nila niya, may rehabilitation, may renovation. Tapos bigla na lang ng gano'n na magpapagiba na pala sila. Parang nasyak nga yung mga taga dito sa amin, taga Pantao. Palaisipan ngayon para kina George kung saan kukuha ng pera para mailipat ang labi ng kanyang ama. Tulad ni George, dagdag pasakit para sa 82 taong gulang na si Lola Teresita na makaipon ng sapat na kalaga para mailipat ang labi ng kanyang mister. Yung bang pensyon na iniipon niya sa pampapalipat ni tatay. Hindi naman ako mag-iipon, wala man akong pera. Ano naman ako? Pobre. Nitong Oktubre, nalaman na lang daw ni Lola Teresita mula sa kanyang apo na giba-giba na ang puntod ng asawa. Apo nga ako tayo, pinalis ko na doon sa nalagyan. Tapos sabi ng mga anak ko, kundi ngayon kung nukaan mali, rasti, ito na sa nato isa sa alang ulit, kung ako mamatay. Ngayong nalalapit na ang undas, ang tanong ng mga residente, paano sila magbibigay respeto sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay? Ayon sa Kura Paroko, ang mga nichong lumampas na sa 5 taong kontrata ang inuna nilang alisin. Ang kasunduan ng ilinilibing dyan, hanggang 5 years lang. So magbabayad lang sila ng 5,000, good for 5 years. And after 5 years, tatanggalin na yun. Paliwanag din niya tungkol sa halagang kanilang sinisingil. Yun yung moroso. Utang mo yun. Ngayon, papasok ka naman sa panibagong kontrata, magbabayad ka panibago. Ang sa panibagong kontrata, kasi ginagawa namin yung nicho. So, humihingi kami ng 15,000. Panibagong contract yan. Pero isipin mo, 15,000 for 50 years. Ayon sa Kura Paroko, hindi sila nagkulang sa pag-abiso tungkol sa gagawing mga pagbabago sa sementeryo. Actually, dito sa parish namin, yung rehabilitation, nag-start siya 2012 pa. Kaya lang, nagre-resist yung tao. Kasi ayaw nilang galawin yung kanilang mga puntod. Kasi yung sitwasyon ng cemetery is puno na siya. Since May, ina-announce na namin. At yung mga family na mga nandito, in-inform na namin. Pinadalhan namin sila ng notice. Kaya lang usually, di sila nagre-respond. Kadalasan dahilan wala silang pera. So, I decided na gibain na.
Ginagawa raw nila ang paggiba ng mga nicho at paghukay o yung pag-exhume sa labi bilang paghahanda sa road widening project ng gobyerno. Actually, kasama sa road widening, in advance lang namin. Kasi in-inform na kami ng DPWH. Ipinakita rin ng Kura Paroko ang ipinagawa nilang bagong libingan para sa mga nagnanais na ilipat dito ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ito po yung may bayad. Kasi siyempre, pinagawa namin. Kailangang maibalik yung ginastos para makapagawa ulit ng marami pa. Meron kaming isang malaking libingan na konkreto. Yun ay para sa mga walang pambayad. Ang problema, nang ilapit ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Libon ang usapin, tinanggi nila ang pagkakaroon ng road widening project. As of now, i-deny ko yan. Wala sa akin galing sa DPWH na magkakandak ng road widening sa lugar na yan. Higit sa lahat, hindi raw kumuha ng permit ang simbahan bago nila binuksan ang mga nicho. Walang sanitary permit. Wala po silang sanitary permit nung pag-aalis nila ng mga buto. Saka yung tama ng proseso na paglagay ng mga buto. Sabi ko, inulit ko nga, dapat yun nasa common ossuary dapat. Hindi yung nasa sako lang. Bagay na hindi tinanggi ng simbahan. Although alam ko, kailangan ng permit. Hindi ako kumuha kasi mahal ang bayad. Wala namang kaming fund actually sa pag-rehabilitate. Inilapit ng resibo si Lola Teresita sa simbahan para maipaliwanag sa kanya kung ano ang pwedeng gawin sa labi ng kanyang asawa. Meron tayo paglilipatan. Oo, sa sementeryo pa din. Kung wala kang pambayad, wala namang problema, libre. So, pumunta lang kayo para nandun kayo paglipat. Makita nyo, sumbuto, ililipat doon sa libingan. Tatanungin po namin yung final talagang desisyon ng mga anak ni Lola. Ipinangako ng simbahan sa resibo na pwede silang tumanggap ng installment o hulugang bayad para sa mga kapos sa pera. Pumunta lang sila dito kasi welcome sila dito. Sa kanila ito. Kung wala silang pambayad, walang problema. Papalibing ko yan ng libre. No? Lalagyan ko yan sa magandang lalagyan. Nandito yung parish na magbibigay sa kanila ng tulong. Lapit lang sila. Nandito ako lagi naman. So kung walang pera, pwede naman installment. Pansamantalang ipinatigil ng LGU ang pagdibag sa mga nicho at pag-alis sa mga labi. Pinahinto muna namin yung construction. I-comply yung requirements para tuloy-tuloy ng demolition nila. Pinaka dapat gawin is takpan muna yung front po na giniba nila. Kasi doon po nanggagaling yung amoy po, which could be a health hazard po. Ayon sa simbahan, nakakuha na sila ng sanitary permit. Siniguro nilang susunod sila sa mga patakarang nakasaad sa nasabing papel, tulad na lang ng paglagak ng mga labi sa tamang lagayan. So after undas, saka mag-continue yung renovation, saka maglalagay nung hinihingi nila. Sa lahat ng may concern sa cemetery, ang ating simbahan ay bukas. Dahil lagi kami handang tumulong. No? Sa mga nasaktan, humihingi po ako ng paumanhin. Pero sama-sama, malalampasan natin ito.